Nagsalita na si Cavite 2nd District Rep. Lani Mercado Revilla, patungkol sa kinakaharap na kaso ng kanyang asawang si former Senador Bong Revilla. Voluntaryong sumuko sa otoridad ang Action Star matapos maglabas ng arrest warrant ang Sandigan Bayan, para sa kasong graft at malversation kaugnay ng maanumalyang flood control project sa Bulacan. Nagbahagi ng mensahe ang aktres at politiko sa pamamagitan ng social media nitong Miyerkules, January 21, kung saan sinabi nitong nasa judicial review na ang kaso ng kanyang mister. The cases involving my husband, former Senator Bong Revilla Jr., are now under judicial review, ayon sa kongresista. Dugtong pa niya, as his wife and as a public servant myself, I ask for understanding, fairness, and respect for due process. Nilinaw din ng aktres na never siyang naglabas ng statement hinggil sa pagsuko ni Bong sa PNP Crimen Investigation and Detection Group o CIDG. I would also like to clarify that I have not issued any public statements regarding this matter, and I do not intend to make any public comments moving forward. Our family continues to draw strength from our faith, and we remain hopeful for a fair and just resolution. Thank you for your understanding, buong pahayag ni Kong Lani. Matatanda ang sinabi ni Bong sa isang video message na tila wala raw nangyaring due process sa kanyang kaso. Nakakalungkot po, parang wala yatang due process. Pero gayunpaman, haharapin ko ito ng walang takot, at alam kong hindi ako pababayaan ng Diyos, dahil wala po akong kasalanan dito, ayon sa Action Star. Sinagot naman ito ng Malacanang sa pamamagitan ni Palace Press Officer at Presidential Communications Office Undersecretary Attorney Claire Castro. Aniya, hindi po ako spokesperson ni dating Senador Bong Revilla. Kung anuman po ang kanyang nararamdaman ay igagalang po natin. Pero in general, yan po talaga ang magiging opinyon at damdamin ng isang naaakusahan, ani Castro. Sa ngayon ay nakakulong pa rin si Bong Revilla. Samantala, nakapagpiyansa ng 70,000 piso si dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. sa Sandigan Bayan, kaugnay ng graft case na isinampa laban sa kanya. Gayunman, hiwalay ang kasong ito sa isa pang mas mabigat na kasong kinakaharap ng dating senador, ang malversation of public funds through falsification of public documents, na itinuturing na non-bailable.